Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapanalig, ang mga bata ay itinuturing na pinakamahalagang yaman ng isang bansa. Sila ang kinabukasan at pag-asa ng lipunan sa totoo lang. Sa Pilipinas, ang karapatan ng mga bata ay pinahahalagahan at binibigyan ng proteksyon ng batas. Pero sa kabila nito, marami pa ring mga bata ang nakakaranas ng iba't ibang uri ng pang-abuso, karahasan, diskriminasyon sa totoo lang. Maraming hamon sa buhay ang mga kabataan ng ating bansa. Halimbawa nga, pagdating sa mga disasters, bunsod ng mga natural na kalamidad, ang mga batang Pilipino ang pinaka-naapektuhan. Mga mahihirap. Ayon nga sa UNICEF, ang ating bansa ay nakapagtala ng pinakamataas na bilang ng child displacements. Take note, sa nakaraang 6 na taon. At dahil nga nasa panahon tayo ng climate change, ayun nga, tapos na El Nino, papasok ang La Nina, maaari pang dumami ang bilang ng mga ito. Kaya kapanalig, ang issue rin ng mental health ay isa sa mga pinakamalaking hamon ng ating kabataan sa kasalukuyan. At ito ay sa buong bansa. Dumarami na ngayon ang mga insidente ng self-harm. Nakita na rin sa 2021 Young Adult Fertility and Sexuality Studies na mas maraming mga kabataan ngayon, ang nakakaramdam ng depressive symptoms. Marami sa kanila hirap mag-share o ipamahagi ang nararamdaman sa pamilya o kaibigan. Sinasarili na lang ang kanilang mga masamang saloobin. Ang physical health din ng ating mga kabataan ay malaki rin at matindi ang issue. Pervasive pa rin ang tinatawag po nating malnutrisyon sa ating bayan. More than 2 million children are malnourished. Ano kinabukasan ng ating bansa? Dahil nga sa malnutrisyon, 95 na batang Pilipino ang namamatay kada araw. Mantakin mo yan. Dahil din sa malnutrisyon, stunted o nababansot ang maraming kabataan sa ating bayan. Kung mahina ang katawan, kapanalig, siyempre, mapurol din ang pag-iisip ng mga kabataan. Mahirap mag-aral kung kumakalam ang iyong sikmura. Nakaka-apekto rin ang kakulangan sa nutrisyon sa ating motor skills at cognitive skills, lalong-lalo na ng mga kabataan na binubuo pa lang ang kanyang mga sangkap. Kaya di rin nakakapagtaka kung bakit lagi tayong kulalat sa mga international education assessments. Kamakailan, isa po tayo sa kulalat sa writing, reading, arithmetic. Kapanalig, ang laki at ang dami ng hamon sa buhay ng kabataan sa ating bansa sa kasalukuyan. At hindi pa ito ang lahat. Ang dami ng kasong pang-abuso sa mga kabataan, mapa-online or offline. At hindi pa rin epektibong natutugunan ng ating lipunan, lalo-lalo na ng ating pamahalaan, na siyang dapat nagpaprotekta sa mga kabataan. Kaya kapanalig, ano ba ang hinihintay natin bago natin mabigyan ng proteksyon, kalinga ang ating mga bata? Kailangan nating tutukan ang kanilang kalagayan upang magkaroon naman ng ginhawa ang kanilang buhay at mabigyan ng magandang kinabukasan. Ang mga bata ay umaasa lamang sa atin para sa kanilang survival at protection. Anong ginagawa natin upang maganda ang kanilang kinabukasan? Magkaroon ng tunay na pag-asa. Ika nga tiyak yun, sapagkat tayo po ay tunay na mga lingkod at mga katiwala. Kapanalig, ang mga hamon sa kabataan, ang kanilang kagipitan at kalupitang kinaharap ay sumisira sa kanilang dignidad mismo. Sabi nga sa Catholic social teaching,
gaudium et spes. Ang mga kalupitang ito ay insulto sa kanilang dignidad at lason sa ating lipunan. Ang patuloy nating pagpapabaya sa kanilang kalagayan ay sisira hindi lamang ng buhay ng mga kabataan natin, kundi ng ating lipunan mismo at ng kinabukasan nating lahat. We are social beings. Apektado tayo ng bawat isa. Kaya kapanalig sana, gumising sa ating konsyensya, kamalayan, ang pagiging tunay na lingkod at katiwala ng Panginoon. Sabi nga sa unang sulat ni San Pablo sa Corinto 4, we are servants of Christ and stewards of God's mysteries. Tugunan natin, simulan natin, umpisahan natin sa mga kabataan. Sumayin niyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.